Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1661 hanggang Kabanata 1670. Kabanata 1661. Ang kapangyarihan ng Yin at Yang, 500 taon na ang nakalilipas. Inulit ni Yehan ang mga salitang ito, at palagi niyang nararamdaman na ang mga salitang ito ay pamilyar, na parang narinig na niya ito sa isang lugar. Hehe, pagdating sa iyo, sinanay mo rin ang kapangyarihan ng Yin at Yang. Ang taong ito ay minsang tinawag na kagalang-galang na Yin at Yang, at nag-iwan siya ng maraming kamangha-manghang mga alamat sa Yaguang domain. Nakangiting sabi ni Haring Helian, ngunit ang mga salitang ito ay nagparamdam sa puso ni Yehan na nanginginig, Panginoon Yin Yang. Maaari bang ito ang may-ari ng Yin Yang Underground Palace sa labas ng Rohoshui City sa Great Chu Dynasty? Bukod pa rito, binanggit din ni Mo Feiwo sa simula na ang kagalang-galang na Yin Yang ay isang malakas na tao 500 taon na ang nakalilipas, at ang Yin Yang Underground Palace ay isang dojo lamang kung saan nagsasanay ang kalaban. Nakakatakot na martial art. Bukod pa rito, parehong sina Qin Wu Dao at kagalang-galang na Yin Yang ay tila mula sa Great Chu Dynasty, ngunit sinabi rin ni Haring Helian na ang kagalang-galang na Yin Yang ay tila hindi mula sa Yao Guangyu. Nang maisip ito, biglang nakaramdam si Yehan ng kaunting kalituhan sa kanyang ulo. Ano ang koneksyon? Ano ang relasyon sa pagitan ni Yin Yang Venerable at guro na si Qin Wu Dao? Anong uri ng sama ng loob at sama ng loob ang mayroon ka sa matandang lalaking si Gu Crazy? Hayaang sundin niya ang kasunduan at tumigil sa paggawa nito. Master Yin Yang, narinig ko na ito. Huminga ng malalim si Yehan, at hindi niya naisip na ang kanyang landas sa buhay sa hinaharap ay may kaugnayan sa Panginoon Yin Yang. Sabi ni Wu Zhenqing, ang kagalang-galang na Yin Yang ay isang napakalakas na kapangyarihan na sikat sa Yao Guangyu. Ang banal na kamay ay nagpapangamba sa mga malalakas na tao ng lahat ng mga sekta, at ang kagalang-galang na Yin Yang ay pareho. Tulad ng mga bomba, walang gustong makipagtalo sa kanila. Tumango si Yehan, at sinabi, lumalabas na ang taong kinatatakutan ng matandang lalaki ay ang Yin Yang Venerable na ito. Dahil ang kalaban ay tinatawag na master ng mga formation, tila ang kanyang mga kakayahan sa mga formation ay hindi pangkaraniwan din. Noong una, nakaranas si Yehan ng dalawang makapangyarihang formation sa Yin Yang Underground Palace, ang isa ay ang Tungtian Formation, at ang isa ay ang Stoneman Formation. Ngayon na alam na niya ang sagot, hindi na ito pinag-usapan pa ni Yehan. Natatakot akong sina Madman Go at Qin Wu Dao lang ang nakakaalam kung ano ang nangyayari rito. Hindi, marahil alam din ng matandang lalaking si Yao Fentian ang isang bagay o dalawa, ngunit pagkatapos malaman ito, si Yehan sa kabaligtaran, hindi maintindihan ni Han ang layunin ni Qin Wu Dao na hilingin sa kanya na sumamba sa sinaunang master ng espada bilang kanyang guro. Noong una, naisip ni Yehan na nakita na niya ang layunin ni Qin Wu Dao, ngunit ngayon ay tila ang layunin ni Qin Wu Dao ay hindi lamang upang hayaang si Yehan ay nasa tabi ng sinaunang master ng espada bilang kanyang malaking taga-suporta. Ang langit ay unti-unting dumidilim, at ang itim na gabi ay binalot ang buong madilim na lungsod. Samantalahin ang kadiliman, si Yehan, na pinangunahan ni Haring Helian, ay tahimik na umalis sa madilim na lungsod at dumiretso sa sinaunang mga guho. Ang bilis ni Wang ay maaaring maabot ang tirahan ng sword sect sa loob ng kalahating oras. Si Haring Yan ay dapat na alisin. Ang kalaban ay mananatili sa madilim na lungsod sa loob ng isang araw, at si Yehan ay magiging mainggit, at ang kanyang mga aksyon ay lubos na mapapigilan. Sa makatuwid, si Yehan ay nagsusumikap na magtagumpay sa pakikipag-isa sa sword sect. Ang pagsira kay Haring Yan ay isa lamang sa kanyang unang layunin. Isang hakbang lang. Di nagtagal, sina Yehan at Haring Helian ay unti-unting lumapit sa tirahan ng sword sect. Nakakita sila ng mga kumikislap na ilaw sa ilalim ng kalangitan sa gabi sa harap nila, na parang isang maliit na bayan na hindi natutulog. Ang mga disipulo ay nagpapatrolya. Gayunpaman, sa pamumuno ng isang malakas na tao tulad ni Haring Helian, natural na napakadaling maiwasan ang mga nagpapatrulyang disipulo ng sword sect. Pagkatapos, ang dalawa ay lumapag sa itaas ng isang mansyon, at sa isang iglap, isang makapangyarihang aura ang binalot sa buong mansyon. Malinaw, ang pagdating ni Yehan at Haring Helian ay napansin na ng kataas-taasang makapangyarihan ng sword sect.
Kayong dalawa, dumating kayo rito ng hating gabi at dumating dito ng hindi inaanyayahan. Hindi ba kayo natatakot na walang pagbabalik? Isang malalim na boses ang lumabas dito, at agad, sa maliwanag na bulwagan, ang mga figure ay sumugod na parang isang bog zone ng hangin, at kasama sa kanila si Niu Wushuang, isang henyo na disipulo ng Sword Sect. Ikaw pala, nang makita si Yehan at Haring Helia na kalmadong nakatayo na napapaligiran ng mga disipulo ng Sword Sect, ang ekspresyon ni Niu Wushuang ay nagyelo. Ngayon na si Yehan, si Duguao at Li Hentian ay isa-isang natalo ng isa't isa, ang kasalukuyang sitwasyon siya ang taong hindi hahamunin ng anumang henyo sa Yaoguang Realm, at siya ang numero 1, ngunit sa hating gabi, sina Yehan at Haring Helian ay dumating sa Sword Sect. Tumango si Yehan kay Niu Wushuang, at nakangiting sinabi, pasensya na sa pagdating dito ng hindi inaanyayahan, ngunit gaya ng kasabihan, ang bisita ay isang panauhin, at isang kaibigan ng Sword Sect, sa tingin ko ay hindi ako tatanggihan bilang isang panauhin. Tama ba? Ang pagbisita sa hating gabi ay hindi naman kinakailangang isang panauhin, ngunit ikaw ay isang exception. Sa oras na ito, sa pangunahing bulwagan, si Elder Qingshan ng Sword Sect ay lumabas na may ngiti sa kanyang mukha, kumaway sa mga disipulo ng Sword Sect, at nakangiting sinabi, nakakagulat, ngunit dahil nandito ka na, sige, kayong dalawa. Huwag kang pumunta sa Three Treasures Hall kung wala kang gagawin. Paumanhin. Yumukod si Haring Helian kay Elder Qingshan, at sumunod kay Yehan papasok sa maliwanag na bulwagan. Nang makita ito, kumunat ang noo ni Niu Wushuang, at sumunod sa kanya. Si Yehan ay dumating sa Sword Sect ng hating gabi, ngunit ang kanyang layunin ay maaaring hindi simple. Sa tirahan ng Dao Sect, sa itaas ng maliwanag na bulwagan, sina Elder Qingshan, Haring Helian, Yehan, at Niu Wushuang ay magkaharap na nakaupo, isang palayok ng mainit na tsaa ay napapaligiran ng usok, si Elder Qingshan ay may ngiti sa kanyang mukha, tumingin kay Yehan at sinabi, Binata Ye, pagbisita sa hating gabi, sa tingin ko ay hindi lang kayo dalawa ang pupunta para uminom ng tsaa at mag-usap, tama ba? Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, matagal na akong humahanga sa Sword Sect, at nang nasa lupain ako ng Sword Sect, ang master ng Sword Sect ay mas mabait pa sa pagtulong sa akin, ngunit sayang na wala akong pagkakataong makita ka ulit simula noon. Ngumiti si Elder Qingshan at sinabi, Binata Ye, malugod kang tinatanggap. Kung mayroon kang oras, Binata Ye ay maaaring pumunta sa aming Sword Sect bilang isang panauhin. Tiyak na malugod kang tatanggapin ng lahat sa Sword Sect. Ngumiti si Yehan at sinabi, kung mayroon akong oras, tiyak na guguluhin kita, Elder Qingshan, narinig ko na ang Sword Sect at ang Dark City Yanwang Mansion ay nasa matinding panganib. Nagtataka ako kung ano ang iniisip ni Elder Qingshan tungkol dito. Kabanata 1662. Ngayon na ang paksa ay lumalabas na, si Elder Qingshan ay magaan na ngumiti at sinabi, tama si Binata Ye, sina Yan Yung Tian at ang aking Sword Sect ay talagang may alitan, at ang aking Sword Sect ay palaging gustong alisin ang kalaban, ngunit ang mansyon ni Yan Wang ay matatagpuan sa isang espesyal na lugar na tinatawag na lungsod ng kadiliman. Ang lupain ay nagparamdam din sa aking Sword Sect na walang magawa, at ngayon na sina Haring Yan at Jansong ay nagsama-sama, nagparamdam ito sa aking Sword Sect na wala nang magagawa, Ye ay dumating dito ng hating gabi dahil ba ito sa bagay na ito. Tumango si Yehan at nakangiting sinabi, si Haring Yan ay hindi lamang ang kaaway ng Sword Sect, kundi pati na rin ang aking kaaway. Sa makatuwid, dumating ako rito ng hating gabi upang humingi ng kooperasyon. Hindi ko alam kung si Elder Qingshan ay gustong magkaisa. Wasakin natin ito ng sama-sama. Kumusta naman ang Yanwang Mansion? Nang marinig ito, si Elder Qingshan ay pumikit. Nang banggitin ni Yehan si Haring Yan, alam na niya kung ano ang pinaplano ni Yehan. Gusto ni Kuya Ye na wasakin ang Yanwang Mansion kasama ang aking Sword Sect. Ano ang makukuha ng aking Sword Sect sa huli? Tanong ni Niu Wushuang kay Yehan. Mali ang sinabi ni Ye, sabi ni Haring Helian, ang pag-alis kay Yan Yung Tian ay magbibigay ng higit na kabutihan kaysa sa pinsala sa Dao Sect o sa atin. Ngayon si Yan Wang ay ang kataas-taasan ng tatlong pagsubok, sa sandaling siya ay maging mas malakas sa hinaharap, hindi ito isang magandang bagay para sa Dao Zong, hayaang ang isang makapangyarihang kaaway ay patuloy na maging mas malakas. O alisin siya sa lalong madaling panahon, sa tingin ko alam ng lahat kung ano ang gagawin. Ang sinabi ni Haring Helian ay hindi walang katotohanan. Ngumiti si Elder Qingshan, gayunpaman, kailangan mo pa ring magdala ng isang tiyak na panganib sa huli kapag inaatake si Haring Yan. Ang ibig bang sabihin ni Elder Qingshan ay Sword Sect?
Ngumiti si Yehan, sa pagkakaalam ko, ang Sword Sect at Sword Sect ay orihinal na magkasalungat, at ngayon sina Haring Yan at Sword Sect ay nagkakaisa, na orihinal na nagpapataas ng kanilang lakas. Sa sandaling gusto ng Sword Sect na salakayin ang Sword Sect sa hinaharap, kahit na ang kasalukuyang Sword Sect ay magkaisa sa Shuangkong Mountain at Tianwang Mansion, magiging napakahirap para sa Sword Sect sa oras na iyon na makipagkumpetensya dito, tama. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Elder Qingshan, at sinabi, marahil ang mga salita ni Ye Gongzi ay hindi walang katotohanan. Ngayon na sina Haring Yan at Jansong ay nagkakaisa, ang kapangyarihan para sa alinman sa kanila ay mas malakas. Gayunpaman, ito ay isang bagay na pag-atake kay Haring Yan. Natatakot akong hindi ako makakapagpas siya. Yehan daw, ang pagsira kay Haring Yan ay hindi lamang nagdulot sa Sword Sect na mawala ng isang makapangyarihang kaaway, ngunit pinutol din ang isang braso ng Sword Sect. Maaaring sabihin ni Elder Qingshan kay Sect Master Chen ang aking mga intensyon. Kung kaya nating magkaisa ang pagpatay kay Haring Yan ay isang magandang bagay para sa ating dalawa. Sabi ni Elder Qingshan, ipapasa ko ang mga salita ni Ji. Yes sa suzerain, ngunit napakausis ako. Gamit ang kapangyarihan ng mga master sa likuran ni Ji. Dapat ay madaling sirain si Haring Yan. Bakit ka pumunta sa aking Sword Sect sa halip? Nang marinig ito, nakangiting sinabi ni Yehan, ang ilang mga bagay ay kailangang gawin ng ating sarili, habang ang ilang mga tao ay kikilos kapag dapat na. Nang marinig ang malabo na mga salita ni Yehan, si Elder Qingshan ay pumikit at nakangiting sinabi, kung ang aking Sword Sect ay hindi pumayag na magkaisa kay Ji. Upang harapin si Haring Yan sa huli, hindi ko alam kung ito ang inaasahan ni Ji. Nang marinig ito, nakangiting sinabi ni Yehan, marahil ang Sword Sect ay talagang tatanggi, ngunit naisip ba ni Elder Qingshan na ang pag-upo sa bundok at panunood ng mga tigre na naglalaban ay hindi ang pinakamagandang estratehiya, ang pagharap kay Haring Yan ay katulad ng pagharap sa Sword Sect. Hindi ko sila kaya. Sa sandaling mabaigo ako sa paligsahang ito, ang ideya ng Daozang na umani ng mga pakinabang ng mangingisda ay magiging walang kabuluhan. Sa makatuwid, una na nating alisin si Haring Yan na tumutulong din sa Daozang mismo. Sa tingin ko ito ay tiyak na mauunawaan ng Sect Master Chen ang katotohanan. Hehe, tila si Ji. Ay hindi lamang may malaking talento at lakas, kundi pati na rin ang pambihirang karunungan. Puri ni Elder Qingshan na may ngiti, at sinabi, sa ngayon, ang lahat sa Yaoguang Domain ay naghihintay sa Jansong at Ye sa paligsahan sa pagitan ng mga batang master, ang Sword Sect ay natalo na minsan sa mga kamay ni Ji. At hindi na nila ito hahayaan. Bagaman si Ji, ay nakatayo sa likuran ni Ji. Mayroong isang banal na kamay na sinaunang master ng espada, ngunit kung mayroong isang tunay na labanan, ang banal na kamay na sinaunang master ng espada ay nasa Yaoguangyo ay hindi walang mga karibal. Ngumiti si Yehan at sinabi, ang mga taong ito ay malinaw na nag-aalala tungkol sa paligsahan sa pagitan ko at Jansong, ngunit sa katunayan, natatakot akong gusto nilang panuurin ang tunggalian sa pagitan ng sinaunang master ng espada at ng Yin Yang Venerable. Tila alam na ni Ji. Ang maraming bagay. Ngumiti si Elder Qingshan. Ang banal na kamay na sinaunang master ng espada at ang kagalang-galang na Yin Yang, ang dalawang taong ito ay tiyak na hindi madaling modyukan ng siyam na pangunahing puwersa sa Yaoguang Domain. Ang pag-iral sa loob ng isang araw ay isang uri ng pang-aapi at takot para sa siyam na pangunahing puwersa sa Yaoguang Region, kung ang dalawang ito ay muling makipaglaban at maalis ang isa't isa, ito ay tiyak na isang bagay na nais makita ng siyam na pangunahing puwersa. Maaaring hindi pa alam ito ni Yehan noon, ngunit pagkatapos malaman ang tungkol kay Yin Yang Venerable mula kina Haring Helian at iba pa, nahulaan na ni Yehan sa isang lawak na ang mga master ng Yaoguang Region ay natatakot sa kanila. Gayunpaman, ang hindi maintindihan ni Yehan ay anong uri ng pag-aalinlangan ang mayroon ng kanyang guro na si Qin Wu daw sa Yin Yang Venerable na ito. Marahil, maaaring mapahiya sila. Mahinang ngumiti si Yehan, kung gayon, hihintayin ko ang tugon ni Elder Qingshan sa lungsod ng kadiliman. Sa sandaling magkaisa tayo, tiyak na sisirain natin si Haring Yan. Ngumiti si Elder Qingshan at sinabi, Binata Ye, mangyaring magtiwala, tiyak kong iuulat ko ang bagay na ito sa suzerain, at agad kitang aabisuhan kung may balita. Pagkatapos, sina Yehan at Haring Helian ay sabay na umalis sa tirahan ng Sword Sect. Ngunit bago umalis, sina Yehan at Elder Qingshan ay nag-iwan din ng kanilang mga marka ng kaluluwa sa kanilang mga Soul Jade Sleep upang mapadali ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawa. Elder, gusto ba talaga nating makipagtulungan kay Yehan?
Hindi ba mas mainam na maubos ang kanilang lakas? Sabi ni Nie Wushuang matapos umalis sina Yehan at Haring Helian. Nang marinig ito, sinabi ni Elder Qingshan, kung sasabihin iyon, dahil ang Suzerain ay nag-utos na makipagkaibigan kay Yehan, hindi tayo maaaring lumampas, at hindi pa rin alam kung kaya ni Yehan na ubusin ang lakas ng Jansong ngayon. Kung gusto ni Zhang na gumawa ng hakbang para sa kapwa-benepisyo, ang bagay na ito ay para sa Zhongzhou na magpasya sa kanyang sarili. Sa ngayon, naiintindihan na ng Sword Sect ang dahilan ng aming pagdating, ngunit hindi pa alam kung handa silang magkaisa sa amin at sirain si Haring Yan. Sa pagbabalik sa madilim na lungsod, si Yehan ay nakikipag-usap kay Haring Helian. Sabi ni Yehan, Hari ng Kutsilyo, ang kaaway ni Haring Yan ay hindi magiging walang pakialam, lalo na ngayon na sina Haring Yan at Jansong ay nagsama-sama upang palakasin ang lakas ng magkabilang panig, na magpapalungkot lamang sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang dalawa parehong ang mga ngaso at ang Sword Sect ay magkasalungat, kung walang relasyon sa pagitan ng dalawa, marahil ay hindi sila mag-aalala, ngunit ngayon ay nagkakaisa sila, ito ay isang banta sa akin at sa Sword Sect. Kung gayon sa tingin mo ba ay papayag si Chen Baisiyang mula sa Sword Sect na magkaisa sa atin upang sirain si Haring Yan? Tanong ni Haring Helian na may kunot na noo. Sabi ni Yehan, hindi pa natin matiyak, ngunit ang mga posibilidad na pumayag silang magkaisa ay tiyak na mas malaki kaysa sa mga posibilidad na tumanggi. Ngayon na pinipigilan ko ang Sword Sect ay maaaring may ideya na panoorin ang apoy mula sa kabilang panig, ngunit hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa kanila kung matatalo ako. Tumango si Haring Helian. Sa sandaling mapuksa ng Jansong si Yehan, ang Sword Zhang ay tiyak na muling tututukan ng Jansong. Bukod pa rito, sa oras na iyon, si Jansong ay may Haring Yan bilang kanyang katulong, at ang banta sa Sword Zhang ay magiging mas malaki. Yehan daw, kasalukuyan tayong nasa kawalan ng kalamangan sa paligsahan laban sa Jansong. Maliban na lang kung ang matandang lalaking si Go Crazy ay pumayag na kumilos, ang ating mga posibilidad na manalo ay maliit. Ang Heavenly King's Mansion at ang Sword Sect ay mga magkasalungat na puwersa, kung kaya nating pag-isahin ang tatlong pamilyang ito, kung gayon ang Sword Sect ay wala nang dapat ikabahala. Kabanata 1663. Natatakot akong medyo mahirap iyon. Sabi ni Haring Helian, bagamat ang mga taong ito ay may sama ng loob sa Jansong, mas gusto nilang umupo at umani ng mga pakinabang ng mangingisda, at may maliit na posibilidad na magambag ng kanilang sariling pagsisikap. Sa katunayan, ang Daozang ay kailangang mag-isip ng mabuti tungkol sa pakikipaglaban kay Haring Yan ngayon. Sa sandaling harapin nila ang Jianzhong, magiging napakahirap na hikayatin silang pumayag na magkaisa. Ang puso ni Yehan ay nanahimik, at pagkaraan ng ilang sandali, isang malamig na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata, at sinabi niya, tila sa bagay na ito, kailangan nating gumamit ng isang madilim na paraan, at gusto nating magtago sa likuran at umani ng mga pakinabang ng mangingisda, kung gayon huwag mo akong sisihin sa aking mga diskarte. Nang marinig ito, itinaas ni Haring Helian ang kanyang mga kilay at sinabi, Yehan, ano ang iyong mga iniisip? Malamig na ngumiti si Yehanhan at sinabi, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang Sword Sect ay pumayag na magkaisa. Hanggat pumayag sila, magiging madali ito. Mula noong sinaunang panahon, ang mga nanalo ay mga prinsipe, at ang mga natalo ay mga bandido. Upang mabuhay, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Nang makita ang malamig na liwanag sa mga mata ng dating, biglang nakaramdam si Haring Helian ng lamig na dumadaloy sa hangin sa paligid. Bagaman hindi alam ni Haring Helian kung ano ang gagawin ni Yehan, tiyak na hindi ito isang maliit na hakbang. Ang mga iniisip ng batang ito ay talagang hindi mahulaan. Bumantong hininga si Haring Helian sa kanyang puso. Pagkatapos bumalik sa lungsod ng kadiliman, si Haring Helian ay bumalik sa kanyang mansyon, at si Yehan ay bumalik din sa Tianlong. Mayroon na siyang plano sa kanyang puso. Ngayon ay nasa Sword Sect na ang pagpapasya. Ang Daozang ay pumipili na pumayag, kaya hindi na magiging madali para sa kanila na sumakay sa kanyang bangka. Bagaman sinasabing si Chen Baisiyang ng Daozang ay minsang tumulong sa kanya sa Jianzhong, ngunit ang kanyang layunin ay hindi dalisay. Upang hayaang ang Daozang ay tumayo sa parehong bangka sa kanyang sarili, si Yehan ay pipiliin lamang na maging isang kontrabida sa isang habang. Sa ngayon, ang Tianlong ay kinuha na nina Daotong at Xiao Yuangang, at ang grupo ng mga taong sumunod sa kanila sa mundo ng Xuanman upang magsanay ay may higit sa 20 buhay ng mga maliit na respetadong master, at ang iba ay nasa huling yugto ng estado ng konsentrasyon, kaya isang puwersa, hanggat hindi ito biglang pinatay ng isang master sa itaas ng Half-Step Supreme, ang ibang mga bagay ay maaari nilang harapin.
Si Yehan ay dumating sa bulwagan ng pagpupulong ng Tianlong. Sa sandaling ito, sina Dao Tong, Xiao Yuangang, at Shi Wulei ay naroroon pa rin. Nang makita ang pagbabalik ni Yehan, sabay-sabay silang tatlo na tumingin sa kanya. Gayunpaman, sa oras na ito ay naaakit na si Yehan sa magandang mukha ni Shi Wulei. Ito ay isang napakadelikado at magandang mukha na may balat na parang taba, kwelyo na parang uod, ngipin na parang kalabasa rhinoceros, ulo ng lamok at kilay ng gamo-gamo. Matapos mawala ang mga peklat sa kanyang mukha, si Shi Wulei ay nagbago mula sa isang pangit na sisiw patungo sa isang magandang babae, kasama ang matangkad na figure na may matatabang tuktok, ay nagpapahirap na alisin ang iyong mga mata sa kanya sa unang tingin. Ang kasalukuyang Shi Wulei ay nagparamdam sa mga tao ng kamangha-manghang. Hindi ito tulad ng marahas na reyna na may hawak na sibat sa kanyang kamay. Kung ikukumpara sa nakaraang Shi Wulei, hindi lamang siya nagbago sa hitsura, ngunit wala ring mukha. Matapos makuha ang kakilakilabot na peklat, ang ligaw na aura sa kanyang katawan ay nawala ng walang bakas, at siya ay naging isang malaki, maganda at magandang babae. Nang makita ang naguguluhang titig ni Yehan, namula ang mukha ni Shi Wulei. Bago ito, hindi pa siya tinitigan ni Yehan ng ganito, na nagparamdam sa kanya ng sobrang kakulangan sa ginhawa. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Yehan, ay nagparamdam din kay Shi Wulei ng kaunting pagmamalaki. Siya ay orihinal na isang magandang babae, ngunit siya ay pinenjitin ng peklat sa kanyang mukha. Sa ngayon, naibalik na niya ang kanyang orihinal na hitsura na sapat na upang magpatibok sa puso ng maraming lalaki. Hehe, ano ang problema, nagulat ka ba? Nakangiting sinabi ni Dao Tong kay Yehan, na iniisip na sila ay nagulat din nang ipakita ni Shi Wulei ang kanyang orihinal na hitsura sa harap nila kanina. Ang mga pagbabago bago at pagkatapos ay nagparamdam sa kanila na mahirap paniwalaan na ang taong nasa harap nila ay si Shi Wulei na tinatawag na Queen of Violence. Bumalik si Yehan sa kanyang ulirat, umupo at nakangiting sinabi, nakakagulat talaga, kung may beauty pageant sa ating Tianlong, ito ay tiyak na ang unang lugar. Nang marinig ito, sinaman ni Shi Wulei ng tingin si Yehan, umikot ang kanyang mga mata at sinabi, sinasaktan mo ba ako o pinupuri? Sa Tianlong, 2 babae lang, at ang iba ay lahat kayo. Malaking boss. Ngumiti si Yehan at sinabi, anuman, binabati kita, ngayon ang Tianlong ay may ganoong kagandahan tulad mo, na isang bihirang benepisyo para sa mga lalaki sa ibaba. Marahil ang Tianlong ay mag-recruit ng mga tao sa hinaharap, hanggat pupunta ka doon tumigil, dapat maraming tao ang pumipila sa buong madilim na lungsod. Nang marinig ito, namula si Shi Wulei at sinabi, gamit ang prestihiyo na mayroon ka na ngayon sa Yao Guangyo, bakit mo pa kailangan ako bilang isang signboard? Ang salitang Yehan ang pinakamalaking signboard. Okay, tumigil na kayong dalawa sa pagmamalaki sa isa't isa, Yehan, may nakuha ka ba sa pagpunta sa Sword Sect? Tanong ni Dao Tong. Nagsalin si Yehan ng isang tasa ng tsaa at sinabi, ngayon ay hinihintay na natin ang balita mula sa Sword Sect. Hanggat pumayag sila, magiging mas madali ang mga bagay. Sa pamamagitan ng paraan, kahit na mapansin ng mga tao ang mansyon ni Yanwang, mapapansin nila. Hindi mahalaga. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, sina Dao Tong, Xiao Yuangang, at Shi Wulei ay natigilan sandali. Paano nila susubaybayan ang Yanwang Mansion kung alam nila ito? Hindi ba ito isang contradiction? Ang sinabi ni Yehan ay nagparamdam kina Shi Wulei at sa tatlo sa kanila ng pagkalito. Paano susubaybayan ng Yanwang Mansion ang mga ito kung nalaman nila? Nang makita ang mga mukha ng tatlo, ngumiti si Yehan at sinabi, ayos lang, simula pa lang ito, hayaang maramdaman muna ng matandang kapwa na si Yanwang ang presyon, ngunit ang taong nagmamasid sa mansyon ni Yanwang ay dapat na sapat na matalino, at ang lakas ay hindi dapat masyadong mahina. Kinukuha natin ang ating oras sa mga plano sa hinaharap. Yehan, anong plano ang mayroon kayo? Tanong ni Xiao Yuangang, maaari bang sapat na upang hayaang 2 hindi mahina na tao ang magmasid sa Yan Palace? Nang marinig ito, nakangiting sinabi ni Yehan, syempre ito ay isang plano upang sirain ang Yanwang Mansion, ngunit ang susi sa planong ito ay ang Sword Sect ay pumayag na magkaisa. Kung tumanggi sila, kung gayon ang ating mga pagsisikap ay masasayang. Ikaw ang responsable sa mga bagay na nangangailangan ng utak. Umiling si Shi Wulei at sinabi, gayunpaman, ang mga mapagkukunan ng pagsasanay ng Tianlong ay halos naubos na. Ang ratio sa pagitan ng mundong tawista at ng labas ng mundo ay 1:100, at ang pagsasanay dito ay kumukonsumo ng masyadong maraming spiritual stone. Magmadali, ang bilis kung saan tayo kumikita ng mga spirit stone ay hindi kasing bilis ng pagkonsumo.
Sa ngayon, ang Tianlong sa timog na lugar ay maaaring magkaroon ng 5 milyong Spirit Stone sa kanyang account sa isang buwan, at para sa kasalukuyang pangangailangan ng Tianlong, ito ay malayo sa sapat. Kung hindi dahil sa huling pagkakataon sina Helian Palace at Wuseng Palace ay naglabas ng 10 milyong Spirit Stone, ang Tianlong ay tumigil sa pagsasanay ng mga mapagkukunan. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Yehan, at sinabi, mag-iisip ako ng paraan para harapin ang bagay na ito pagkatapos masira si Haring Yan. Ang pamilya ni Haring Yan ay may malaking negosyo. Pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, sa tingin ko ang imbakan ng mga Spirit Stone ay dapat na napakamayaman. Matapos masira si Haring Yan, nanakawan natin ang mayayaman at bibigyan ang mga mahirap. Kabanata 1664. Sabi ni Shi Wulei, gayunpaman, hindi ito isang pangmatagalang solusyon. Gamit ang pag-iral ng banal na lupain ng pagsasanay sa mundong Taoista, kung ang Tianlong ay gustong patuloy na umunlad ng mabilis, dapat tayong magkaroon ng ating sariling minahan ng Spirit Stone. Hindi madaling magkaroon ng ugat ng Spirit Stone. Sabi ni Daotong, ang sinaunang mga guho ay mayaman sa mga mapagkukunan, maliban na lang kung pupunta tayo sa isang lugar upang subukan ang ating swerte, marahil ay makakahanap tayo ng minahan ng Spirit Stone, ngunit gamit ang ating kasalukuyang lakas, kahit na sa sinaunang mga guho natatakot akong magiging mahirap na panatilihin ang mga ugat ng Spirit Stone pagkatapos matagpuan ang mga ito. Nang marinig ito, hinimas ni Yehan ang kanyang noo at sinabi, pag-uusapan natin ang bagay na ito mamaya, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang sirain ang Yanwang Mansion. Ang Yanwang Mansion ay mananatili sa madilim na lungsod sa loob ng isang araw, at may mga paghihigpit sa alinman sa ating mga aksyon. Di nagtagal, isang gabi ay lumipas na ganito. Bago sumagot ang Sword Sect, si Yehan ay maghintay na lang. Samantalahin ng oras, pumasok din si Yehan sa mundo ng Xuanman at nagsimulang pagandahin ang mga elixir. Sa maliit na mundo ng mga guho, nakakuha si Yehan ng maraming gamot. Sa sandaling ang mga gamot na ito ay mapapaganda sa mga tableta, tiyak na magiging napakabilis para sa pag-unlad ng Tianlong. Sa ngayon, ang Tianlong ay gustong maging mas malakas at maging isang puwersa na hindi maaaring baliwalain sa Yaoguang Domain. Ang mga mapagkukunan ng pagsasanay ay kailangan. Ang mga mapagkukunang ito ay medyo iba-iba, tulad ng mga Spirit Stone, tableta, martial arts, at sandata, nangungunang posisyon. Ngayon na ang mga mapagkukunan ng pagsasanay ng Tianlong ay masikip, hindi plano ni Yehan na magpatuloy sa pag-recruit ng mga disipulo. Una, dahil sa mga mapagkukunan, at pangalawa, ang katapatan ng mga taong ito ay hindi pa masusuri sa ngayon. Sword Sect, sa parisukat sa tuktok ng bundok na inukit ng stone knife. Dalawang figure ang naglakad na magkatabi, at ang mga disipulo ng Sword Sect na dumaan ay babati sa dalawa sa kanila, ang kanilang mga mata ay mas malapit, at ang dalawang taong ito ay biglang ang Sect Master ng Sword Sect na si Chen Baisiang at Elder Qingshan, dahil si Yehan ay pumunta sa tirahan ng Sword Sect upang buksan ang kanyang mga intensyon, si Elder Qingshan ay bumalik sa Sword Sect sa pamamagitan ng teleportation array. Ang batang ito ay talagang mabilis na pumunta sa amin. Tila matapos magkaisa sina Yanwang at Jianzhang, mas malaki ang kanyang presyon kaysa sa atin. Ngumiti si Chen Baisiang. Siyempre ay may kinalaman siya sa bagay sa pagitan nina Jianzhang at Yehan. Nababahala, umaasa rin siya na si Yehan ay lalago upang ang Jianzhong ay mag-iingat sa kanya. Sovereign, sa ngayon ang Sword Sect ay pangunahing nakikipaglaban sa kanya. Siya ay natural na nasa mas malaking presyon kaysa sa atin. Gayunpaman, dumating na siya sa pintuan ngayon. Magkakaisa ba tayo sa kanya upang sirain ang hari ng Yan? Tanong ni Elder Qingshan. Nang marinig ito, nakangiting sinabi ni Chen Baisiang. Kung hindi ka pumayag sa pagkakataong ito, ang relasyon na itinatag sa pagitan ni Dao Zhang at sa kanya ay unti-unting mawawala. Tila medyo mahirap para sa atin na umupo at maghintay na makipagkompetensya siya kay Jianzhang at panoorin ang apoy mula sa kabilang panig. Pumayag sa batang ito, ngunit ito ay pakikipaglaban lamang kay Haring Yan at Jianzhong. Hindi tayo dapat makialam sa ngayon. Hayaan muna ang batang ito na makipagtalo kay Jianzhong sa isang habang. Gusto kong makita kung kikilos ang sinaunang master ng espada. Ang unang dalawang pagbaril sino man ay makakakita na kinokontrol niya ang kanyang lakas, kung hindi, paano kaya ang tatlong matatandang kapwa ng Jianzhong ay papasok sa madilim na lungsod na may malaking pagmamalaki at mabubuhay sa kanyang mga kamay. Sabi ni Elder Qingshan, kung ang sinaunang master ng espada ng banal na kamay ay makikialam ay hindi pa tiyak, ngunit batay sa pagdating ni Yehan sa ating Sword Sect, natatakot akong ang sinaunang master ng espada ay mayroon ding kanyang sariling mga alalahanin, kung hindi, sisirain natin ang isa sa kanila.
Paano kaya ang batang ito na si Yanwang ay makikipagtulungan sa atin? Huwag mong maliitin ang lalaking ito. Pumikit si Chen Baisiang at sinabi. Ang labanan sa sinaunang mga guho ay sapat na upang ipakita ang kanyang karunungan, at ginawa niya ang bawat hakbang upang ang Jansong ay muling nagdusa ng kawalan ng kalamangan sa kanyang mga kamay, kahit sinadugwaw sila ay naging mga bihag sa kanyang mga kamay, ang lalaking ito ay napaka-nakakaakit sa mga tuntunin ng talento, lakas, at karunungan, kahit kami na matatandang kapwa na nasa Gods and Demons continent sa loob ng daan-daang taon ay hindi nangangahas na baliwalain siya. Tumango si Elder Qingshan at sinabi, dahil ang ating sword sect ay pumayag na magkaisa, kung gayon pagkatapos nating bumalik sa pagkakataong ito, wawasakin natin si Haring Yan kasama niya. Ito ay maaaring ituring na isang solusyon sa ating problema. Sige, Yao Guangyu, sa tingin ko ay magkakaroon ng magandang palabas na mapapanood sa lalong madaling panahon, ngunit hindi ko lang alam kung gaano kakayahan ang batang ito laban kay Jansong. Mahinang ngumiti si Chen Baisiang, at ang ngiti sa magaspang na mukha ay puno ng kahulugan, isang maliit na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Ang pag-iral ng siyam na pangunahing kapangyarihan sa buong Yaoguang region ay maaaring ituring na pagbibigay ng lupain at pagbibigay ng marquee. Bagaman wala pang digmaan sa pagitan nila sa ngayon, ang bawat isa sa kanila ay nagbabantay sa isa't isa sa pribado, lalo na sa matabang lupa ng sinaunang mga guho, na mayaman sa mga mapagkukunan. Sa kanila, ang relasyon sa pagitan nina Jansong at Daozang, Shuangkong Mountain, at Chanwangfo ang pinakadelikado. Hanggat mayroong isang spark ng digmaan, ito ay tiyak na mag-uudyok ng digmaan sa pagitan ng mga sekta. Lungsod ng kadiliman, kung saan nakalagay ang Tianlong, si Yehan ay umatras mula sa mundo ng Xuanman dahil may balita mula sa Sword Sect, at ito ay magandang balita para sa kanya. Handa na ang lahat, kulang na lang ang apoy, Daozang, hindi mo ako masisisi dito. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Yehan. Agad, ipinalam din ni Yehan kina Haring Helian at Haring Wusheng na ang Sword Sect ay pumayag, at ngayon ay kailangan na nilang simulan ang pagkilos. Kung gusto mong ang Daozang at Tianlong ay lubos na itali sa parehong bangka, bilang karagdagan sa parehong interes, dapat ka ring magkaroon ng parehong puot, upang ang Daozang ay lubos na magalit, at ang pinagmulan ng galit na ito ay natural na Jianzang, pataas. Sa oras na iyon, ang galit na Jansong ay hindi na gustong manatili sa labas ng bagay. Sa pangkalahatan, ang apoy sa pagitan nina Daozang at Jansong ay nangangailangan ng isang tao upang gawin itong mas masigla. Yehan, sumagot na ba ang Sword Sect? Sa bulwagan ng pagpupulong ng Tianlong, sina Yehan, Daotong, at Xiao Yuangang ay magkaharap na nakaupo. Si Shi Wuli ay pumasok na sa mundong tawista para sa pag-urong, at ngayon sina Daotong at Xiao Yuangang ay nasa rurok na ng unang yugto ng Shaozhen ngayon, at si Shi Wuli ay nasa estado pa rin ng konsentrasyon. Kung ang lakas ng grupong ito ng mga tao ay mapapabuti rin, mas tutulungan nito ang Tianlong. Tumango si Yehan at sinabi, marahil, sa loob ng kalahating oras, dapat nating simulan ang pag-atake sa Yanwang Mansion. Si Elder Qingshan ng Sword Sect ay nasa daan na patungo sa madilim na lungsod. Sa pamamagitan ng paraan, may balita ba tungkol sa taong nagmamasid sa Yanwang Mansion? Dumating. Malalim na sinabi ni Daotong, walang paggalaw sa mansyon ni Yanwang, ngunit tila nalaman na sila ng mga tao sa mansyon ni Yanwang, at kasalukuyan nilang kinakaharap ang mga tao sa mansyon ni Yanwang. Napakaganda. Nakangiting tumango si Yehan. Nang marinig ito, sina Daotong at Xiao Yuangang ay lubos na nagtataka, anong plano ang mayroon si Yehan? Sabi ni Yehan, ipaalam sa kanila, hayaan silang mahuli ng Yanwang Mansion, at sa ganitong paraan, magtatagumpay ang ating plano. Parehong tinitigan ni Daotong at Xiao Yuangang si Yehan ng may pagkalito, naramdaman nilang ang kanilang pag-iisip ay hindi kayang makasabay sa mga yapot ni Yehan. Ngumiti si Yehan at sinabi, kung hindi sila mahuli ng Yanwang Fo, paano natin mapapalam sa Yanwang Fo na nagkakaisa tayo sa Sword Sect? Kabanata 1665. Ano? Nagulat ang dalawa ni Daotong, at sinabi, ang ating pakikipag-alyansa sa Sword Sect ay isang lihim. Kung alam ito ng Yanwang Palace, sa sandaling ipaalam natin sa Jansong, hindi ba magiging mas mahirap para sa atin na wasakin ang Yanwang Palace? Gusto ko lang nilang malaman. Ngumiti si Yehan, bukod pa rito, gusto ko ring malaman ni Haring Yan na ang aking pakikipag-alyansa sa Sword Sect ay hindi lamang upang wasakin ang kanyang Yan Palace, kundi pati na rin upang harapin ang Sword Sect.
Gayunpaman, kung ang tiyempo ay maayos na mahawakan, si Elder Qingshan ay darating sa madilim na lungsod sa loob ng kalahating oras, kaya ang balita ay maaari lamang ipaalam kay Haring Yan pagkatapos dumating si Elder Qingshan sa madilim na lungsod. Sabi ni Daotong, sa kasong ito, kahit na ipaalam ni Haring Yan sa Jansong, ang Jansong ay walang oras upang tulungan si Haring Yan. Isa lang iyon sa kanila. Nakangiting sabi ni Yehan, sa sandaling malaman ng Jansong ang balita, mayroon lamang silang isang paraan upang iligtas si Haring Yan, at iyon ay ang kumilos laban sa tirahan ng Ancient Ruin Sword Sect. Ang pagpatay sa Jansong ay maaaring pilitin si Elder Qingshan na bumalik, ngunit sa oras na salakayin ng mga tao ng Jansong ang Daozong, maaaring naubos na natin si Haring Yan. Ngunit, sa ganitong paraan, hindi ba magdurusa ang panig ng Sword Sect ng malubhang pagkalugi? Tanong ni Xiao Yuangang na may kunot na noo. Hehe. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa mukha ni Yehan, at sinabi niya. Kung ang Daozong ay hindi nagdusa ng malubhang pagkalugi sa mga kamay ng Jianzong, paano kaya sila magiging nasa parehong bangka sa atin at sisirain si Haring Yan? Makipagtulungan sa amin, ngunit kung gusto mong sumama sila sa amin sa pakikipaglaban sa Jansong, ang mga taong ito ay hindi kailanman papayag, kaya pipilitin ko lang na masaktan muna ang Daozong sa mga kamay ng Jansong, at lubos na magalit sa kanila. Kung sinasabing ang tirahan ng Sword Sect ay pinatay ng Sword Sect, kung gayon ang Sword Sect ay tiyak na mapupuot sa Sword Sect, at kung iminumungkahi nating makipagtulungan upang harapin ang Sword Sect, ang galit na Sword Sect ay tiyak na papayag. Parehong may takot sa kanilang mga mata sina Daotong at Xiao Yuangang. Ang paraan ni Yehan ay nagparamdam sa kanila ng lamig dahil ang hakbang ni Yehan ay ipinagkanulo ang kaalyado ng Sword Sect. Marahil, hindi na nila kailangan tayong tanungin, kusang loob nilang hahanapin tayo. Bahagyang ngumiti si Yehan, pagtataksil sa Sword Sect minsan, kung mapapabuti nito ang sitwasyon na kinakaharap ng Tianlong ngayon, gagawin ito ni Yehan ng walang pag-aalinlangan, anyway ang Daozong at iba pang mga puwersa ay walang anumang magagandang ideya. Lahat sila ay gustong panoorin siyang makipaglaban kay Jianzong, at uupo sila sa likuran at aanihin ang mga pakinabang ng mangingisda. Paano kaya magkakaroon ng ganoong kabuting bagay sa mundong ito? Gayunpaman, hindi madaling salakayin ang Sword Sect. Ang mga puwersang ito ay may kani-kanilang mga teleportation formation sa sinaunang mga guho. Sa sandaling dumating ang susrey ng Sword Sect na si Chen Baixiang, ang Sword Sect ay natural na hindi magdurusa ng anumang pagkalugi. Sabi ni Daotong. Mali, sabi ni Yehan, sa kasalukuyan, walang kataas-taasang makapangyarihan sa tirahan ng Sword Sect. Sa sandaling dumating ang Supreme Sword Sect, gamit ang aking mga aral mula sa nakaraan, tiyak na sisirain nila ang teleportation array ng Sword Sect kaagad. Isang punto, kung hindi nila ito maisip, hindi sila karapat-dapat sa posisyon ng Elder Jansong. Nang marinig ito, ang mga mata ni Daotong at Xiao Yuangang ay lumiwanag. Gayunpaman, habang ang nakakatakot na kalkulasyon ni Yehan ay nagparamdam sa kanila ng paghanga, natatakot din sila. Bagaman ang lakas ng kalaban ay hindi pa umabot sa pinakamataas na antas ng Yao Guangyo, ngunit ito ang Pukana ay talagang nakakatakot. Okay, ipaalam ko sa 2 taong iyon ngayon, at ipapakulong ko sila sa Yan Pala sa loob ng kalahating oras. Sabi ni Daotong. Tumango si Yehan, at sinabi, sige, tandaan, ang pagkakataong ito ay dapat na kontrolado ng maayos. Kung mayroong kahit kaunting pagkakamali, ang ating plano ay maaaring hindi perpektong maisakatuparan, at kailangan nating itago ang planong ito sa likuran ni Helian. Ang hari at ang hari nang hindi pa isinisilang. Parehong tumango sina Daotong at Xiao Yuangang. Sa sandaling malaman ni na Haring Helian at Haring Wusheng ito, tiyak na matatakot sila kay Yehan na napakamapanlin lang sa hinaharap, at maaari pa nilang unti-unting layuan siya. Han, pagkatapos ng lahat, kahit si Yehan, isang kaalyado ng Sword Sect, ay maaaring ipagkanulo siya, at walang sino man ang makakagarantiya kung kaya niyang ipagkanulo sina Haring Helian at Haring Wusheng sa hinaharap. Siyempre, kahit na nahulaan ni na Haring Helian at Haring Wusheng ang isang bagay sa huli, ito ay ang kanilang hula lamang at hindi maikumpirma. Matapos umalis si Daotong, nagsimulang tawagin din ni Xiao Yuangang ang kapangyarihan ng Tianlong. Gamit ang kapangyarihan ng Tianlong ngayon, walang sino man sa Yanwang Mansion ang makakahadlang sa kanila maliban kay Yanwang at sa Half-Step Supreme Powerhouse. Ang magandang palabas ay magsisimula na, Daozong, huwag mo akong sisihin, gusto ko lang mabuhay ng mas maayos, kung wala ka, talagang mag-isa ako. Isang malamig na tingin ang sumilay sa mukha ni Yehan. Ang Daozong at siya ay nasa parehong bangka, kaya ang susunod na hakbang ay magiging mas madali.
Sa oras na ito, sina Haring Helian at Haring Wuseng ay dumating na sa Tianlong. Lumapag sila sa looban sa labas ng bulwagan at pumasok. Nang makita ito, tumayo si Yehan at ngumiti, "Kayong dalawa, sa tingin ko ay maaari na tayong magsimulang harapin si Haring Yan." Nang marinig ito, ang mga mata nina Haring Helian at Haring Wuseng na pumasok sa bulwagan ay kumislap ng maliwanag. Nakangiting sinabi ni Haring Helian, "Kaya pala ikaw ay nagmamadaling hanapin kami," tila ang Sword Sect ay pumayag na. Tumango si Yehan at sinabi, "Si Elder Qingshan ng Sword Sect ay darating sa madilim na lungsod sa loob ng kalahating oras, at sasalakayin natin ang Yanwang Mansion sa sandaling dumating si Elder Qingshan." Nang marinig ito, sina Haring Helian at Haring Wuseng ay nagpakita ng isang malupit na intensyon na pumatay sa kanilang mga mukha. Sa wakas ba nila maaalis ang kalabang ito, si Haring Yan? Nagtakda na si Yehan ng oras kay Elder Qingshan ng Sword Sect. Kalahating oras ay sapat na upang makarating sa madilim na lungsod sa bilis ng Supreme ng kalaban. Pagdating ng oras, hanggat ang kanyang mga pyesa ng chess ay papasok sa Yanwang Mansion, kung gayon ito ay ang kalaban ni Yehan sa Yanwang Mansion. Panahon na para gawin ito. Ang kalahating oras ay lumipas ng mabilis. Sa sandaling ito, sa teritoryo ni Haring Yan, ang mga pawn na inilabas ni Yehan ay pumasok na sa mansyon ni Yanwang sa isang napakahirap na sitwasyon, at ang half-step supreme powerhouse ng mansyon ni Yanwang ang gumawa ng hakbang. Sa mansyon ni Yanwang, si Yanwang na may walang malasakit na mukha ay nakaupo sa isang mataas na upuan, at sa ibaba niya ay ang half-step supreme at ang tatlong maliliit na hari na sina Yanyo at Mengshan. Sa sandaling ito, si Yanyo ay mas matapat kaysa dati, bagaman kinapopautan niya si Yehan. Walang pagbawas, ngunit alam din niya na ang pag-alis kay Yehan, bukod sa hindi niya ito magagawa ngayon, kahit na ang Yanwang Mansion ay magiging napakahirap. Sa ngayon, si Yehan ang numero 1 manlalaro sa listahan ng mga bayani. Kahit sina Dugwao at Li Hentian ay isa-isang natalo ni Yehan. Walang sino man sa henerasyon ng kabataan ng Yao Guangyo ang makakapagdulot ng banta kay Yehan. Sa sandaling ito, sa itaas ng lobby, dalawa sa mga junior master ng Tianlong ay nagdosa na ng maraming pinsala. Aking Panginoon, ang batang iyon ay talagang mahusay sa pagsasanay ng mga talento. Sige, huwag mo akong pilitin na gumawa ng anumang bagay sa iyo. Mas madali para sa akin na patayin ka kaysa durugan ang isang langgam. Mahinang umungol si Haring Yan, pagkatapos ang pamimilit na pag-aari ng kataas-taasan ay kumalat sa bulwagan na ito, na lubhang nakakatakot. Kung si Haring Yan ay handang hayaang mabuhay tayong dalawa, dapat nating sabihin kay Haring Yan ang lahat ng alam natin, at ang alam natin ay tiyak na isang bagay na may kinalaman sa buhay o kamatayan para sa mansyon ni Prinsipe Yan. Isang maliit na senior master lang ang walang pakialam, buksan ang iyong bibig at sabihin. Kabanata 1666. Tila sinusubukan mo ang pasensya ng haring ito. Ang ekspresyon ni Yanwang ay naging malamig, at ang kanyang kalmado at prestihiyo ay nagparamdam sa mga ekspresyon ng dalawang junior master na nanginginig. "Ama, ibigay mo sa akin ang dalawang lalaking ito, at ipinapangako kong mapapaamin ko sila sa lahat." Tumingin si Yanyu sa dalawang lalaki na may mabangis na ekspresyon. Masaya siyang naramdaman. Tumango si Haring Yan at sinabi, "Okay, iiwan ko sa iyo ang dalawang ito, ngunit huwag mong paglaruan sila hanggang sa mamatay." Dahil ang maliit na gagong si Yehan ay nagpadala sa kanila upang bantayan ang mansyon ng aking Prinsipe Yan, tiyak na hindi ito magiging ganoon kasimple. Hayaan mong buksan ang kanilang mga bibig, gusto kong makita kung anong uri ng mga diskarte ang ginagawa ng maliit na gagong iyon. Hintay. Nang makita ito, nakita ko ang mga mata ng isang maliit na senior master na kumislap, at sinabi niya sa kanya ang lahat ng mga bagay na sinabi sa kanya ni Daotong. Pagkaraan ng ilang sandali, isang kislap ng liwanag ang sumilay sa mukha ni Haring Yan. Ang walang katapusang mabangis na liwanag ay biglang tumayo, nagkaisa sa Sword Sect, isinumpa na maliit na gagong, kaya pala nagpadala siya ng mga tao upang bantayan ang aking Yanwang Mansion, lumalabas na para sa layuning ito. Kung si Haring Yan ay magpapalam sa Jansong ngayon, maaaring huli na. Ngayon na ang Tianlong at Daozang ay nagkaisa upang wasakin ang mansyon ni Yanwang, ang kanilang susunod na target ay ang pag-atake sa Jansong. Kung malalaman kong niloloko mo ako, tiyak na pupunitin kita. Ang mga mata ni Haring Yan ay mabangis na kumislap. Ama, si Yehan, ang maliit na gagong iyon ay hindi talaga magkakaisa kay Daozang para patayin siya. Ang mukha ni Yanyu ay nagpakita ng isang takot. Sa sandaling ang Daozang at Yehan ay magkaisa, tiyak na ito ay magiging isang sakuna para sa kanilang Yan Palace. Isang nakamamatay na suntok.
Ang mga mata ni Haring Yan ay kumislap ng walang katapusang mabangis na liwanag, ngunit sa sandaling ito, isang nakakatakot na aura ng pamimilit ay binalot na ang buong Yanwang Mansion, at ang aurang iyon ay binalot si Yanwang, na nagpapangit sa mukha ni Yanwang. Isang malaking pagbabago dahil dito, nakaramdam siya ng isang makapangyarihang aura, ang aurang iyon ay hindi mas mahina sa kanya, ito ay tiyak na hindi sina Haring Helian at Haring Wusheng, kung gayon, si Elder Qingshan lamang ng Sword Sect. Master Yanwang, tila ang Tianlong at Daozang ay talagang nagkakaisa. Ang half-step supreme powerhouse ng mansyon ni Yanwang ay kumunat ang noo, at nadama rin niya ang nakakatakot na aura na binalot ang buong mansyon ni Yanwang. Ama, ano ang dapat nating gawin? Nanginginig ang ekspresyon ni Yan Yu. Isinumpa na maliit na gagong, talagang minamaliit ko siya. Sabi ni Yanwang na may napakapangit na mukha, ipaalam sa Janzong ang bagay dito, ngayon ang maliit na gagong na si Yehan ay nagkaisa sa Daozong at matutulungan tayo si Janzong na lang ang natitira. Seryoso na tumango ang half-step supreme powerhouse. Sa ngayon, ang tanging taong maaasahan ng Yanwang Fo ay ang Janzong. Haring Yan, lumabas ka at mamatay. Sa isang iglap, isang napakawalang malasakit na boses ang umalangaw-ngaw sa buong Yanwang Mansion upang marinig ito ng lahat sa Yanwang Mansion. Sa ngayon, mahigit 600 katao na ang nagtipon sa kalangitan sa itaas ng Yanwang Mansion. Ang atensyon ng sinuman sa teritoryo ni Yanwang. Sa kanila, bilang karagdagan sa mahigit 200 katao mula sa Tianlong, mahigit 200 katao ang ipinadala mula sa Helian Palace at Wusheng Palace. Bagaman sapat na ito upang wasakin ang mga puwersa sa ibaba ng Yanwang Palace gamit ang kapangyarihan ng Tianlong, matapos sirain ang Yanwang Mansion, dapat na walang isdang makatakas. Sa harap ng karamihan, nakatayo sina Elder Qingshan ng Sword Sect, Haring Helian, Haring Wusheng at Yehan. Agad, sa Yanwang Mansion, sunod-sunod na figure ang tumaas sa kalangitan, isang kabuoang 4 hanggang 500 katao ang lumitaw sa kawalan, at sa harap ng mga master ng Yanwang Mansion na ito, bigla itong si Yanwang at ang half-step supreme powerhouse. Haring Yan, ngayon ay ang oras ng iyong kamatayan. Tinitigan ni Haring Helian si Haring Yan na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang malamig na boses ay kumalat sa mundo na nagparamdam sa lahat sa teritoryo ni Haring Yan na nagulat. Talagang nagulat ninyo ako nang magkaisa kayo sa Sword Sect. Malamig ang itsura ni Haring Yan at ang kanyang masamang espiritu ay tumataas sa kalangitan. Ang kaaway ng isang kaaway ay isang kaibigan, Haring Yan. Panahon na para magkaroon ka ng curtain call sa entablado ng lungsod ng kadiliman. Malungkot na sinabi ni Yehan, lahat, huwag kayong makipagtalo sa kanya. Sa sandaling ipaalam niya sa malakas na Sword Sect na dumating, mahihirapan tayong patayin siya. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Elder Qingshan, at direktang lumabas sa kawalan. Nasa parehong kaharian siya kay Haring Yan, at pareho silang kataas-taasang nilalang ng 3 pagsubok, ngunit si Elder Qingshan ay matagal ng kataas-taasang kataas-taasan ng 3 pagsubok. Upang harapin siya, isali mo ako. Lumabas din si Haring Helian at tinitigan si Haring Yan kasama si Elder Qingshan. Iwanan mo sa akin ang taong ito. Tumingin si Wusheng Wang sa half-step supreme powerhouse, at wala siyang presyon na harapin ang isang half-step supreme gamit ang kanyang lakas ng 2 kalpo supreme. Kung gusto mong sirain ang haring ito, kailangan mong magbayad ng presyo. Patayin. Sa isang iglap, sina Elder Qingshan at Haring Helian ay gumawa na ng hakbang laban kay Haring Yan. Ang 3 kataas-taasang nilalang ay nagkompetensya, na nagdulot sa lahat na umatras sa kawalan. Ang nakakatakot na aura ay binalot ang buong 10,000 metro na kalangitan, kakilakilabot. Gayunpaman, matapos umatake sina Elder Qingshan at iba pa, si Wusheng Wang ay umatake rin sa half-step supreme powerhouse sa mansyon ni Yanwang. Pinangunahan ni Yehan ang lahat. Tumingin siya sa 4 o 500 master sa Yanwang Mansion. Ang malamig na intensyon na pumatay ay kumakalat na ng mabilis. Hindi na kailangang magsalita si Yehan. Sina Daotong at Xiao Yuangang ay nagdala na ng lahat pinatay ng lalaki ang mansyon ni Haring Yan. Sa isang iglap, ang buong mundo ay naging isang digmaan ng pagpatay. Sina Elder Qingshan at Haring Helian ay nakipaglaban kay Haring Yan, at si Haring Wusheng ay nakipaglaban sa half-step supreme ng Yanwang Fu, at ang 3 pangunahing puwersa ng Tianlong, Helianwang Fu, at Wusheng Wang Fu ay sabay-sabay na sinalakay ang Yanwang Fu. Sa ilalim ng pagpatay ng puwersang ito, ang Yanwang Mansion ay tiyak na aalisin ngayon. Kabanata 1667. Boom! Ang nakakatakot na labanan ng mga kataas-taasan ay lubhang nakakatakot.
Sa ilalim ng pag-atake nina Elder Qingshan at Haring Helian, ang sibat sa kamay ni Haring Yan ay parang isang mahiwagang pamalo na sumisira sa mundo. Sumabog ito sa ilalim ng pag-atake, at ang walang awa na aura ng pagkawasak ay kumalat ng walang haba sa pagitan ng langit at lupa, na nagparamdam kay Haring Helian na hindi nang ahas na makipaglaban kay Haring Yan ng malapitan. Sa kawalan na iyon, si Elder Qingshan lamang ang makakalaban kay Haring Yan nang hindi natatalo sa hangin. Gumamit si Elder Qingshan ng isang nakakatakot na scimitar. Ang mga sibat sa mga kamay ni Wang ay nagbanggaan ng ligaw, at ang kakilakilabot na tunog ng banggaan ay nagparamdam sa mga tao na sisirain nila ang mundong ito. Kapus-palad na paggamit ng sibat, langit na pagyanig. Sa isang iglap, si Haring Yan ay may mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang nakakatakot na mahabang sibat sa kanyang kamay ay tila nanginginig sa anumang kapangyarihan sa mundo, na may dalang isang mapanirang sibat patungo kay Elder Qingshan sa kawalan. Sa ilalim, ang kawalan ay tinusok ng paunti-unti, tulad ng mga candid host, at naramdaman ng lahat na ang tunog ng mga gumugulong na alon ay sinira ang hangin sa ilalim ng pagbaril na tinusok ni Haring Yan. Kuang Lei Saber Technique, sirain. Si Elder Qingshan ay mukhang walang pakialam. Ang scimitar sa kanyang kamay ay sumayaw, ang mga pagsabog ng liwanag ng talam ay umindayog sa kawalan, ang mga ningning ng talam ay tila may kapangyarihan ng kulog, at bahagyang nakikita na may mga kulog na kumikislap sa kawalan, at pagkatapos, ang umiindayog na liwanag sa kawalan ang liwanag ng espada dito ay nagsama-sama sa isang kulog na suntok, na direktang nakaharap sa kapos-palad na paggamit ng sibat ni Yan Wang. Gayunpaman, sa kabilang panig ng kawalan, ang kamangha-manghang liwanag ng espada ay sumulpot sa kamay ni Haring Helian, at ang mga layer ng intensyon ng espada ay sumulpot na parang alon. Paglabas, diretso rin ito kay Haring Yan. Rumble! Bigla, sa ilalim ng nakakatakot na paghaharap ng tatlong kataas-taasang makapangyarihan, isang kataas-taasang puwersa na maaaring manginig sa nakapaligid na mundo at gawing mas turbulent ang kawalan ay sumabog, at ang lahat sa lupa sa loob ng radius na 1 kilometro ay nawasak. Ang mga bahay ay gumuho, lumubog sa lahat ng dako. Sa kawalan, si Haring Yan ay nagbanggaan kina Elder Qingshan at Haring Helian. Kahit na ang kataas-taasang nilalang ng tatlong pagsubok, siya ay tinangay. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng nyebe, na nakaharap sa pag-atake ng isang makapangyarihang kataas-taasan, lalo na si Elder Qingshan. Mayroong isang kataas-taasang kapangyarihan na hindi mas mahina kay Haring Yan, at si Haring Yan ay walang pagkakataong manalo. Ito ay isang nakakatakot na kapangyarihan. Kung bibilangin ang madilim na lungsod kamakailan, ang mga kataas-taasan ay nakikipaglaban ng mas maraming beses dito kaysa sa nakalipas na ilang taon. Sa pagkakataong ito, sa ilalim ng pag-atake ng napakaraming kataas-taasang kapangyarihan, ang Yanwang Mansion ay marahil ay walang magawa na. Bumalik na sa langit. Ang impluwensya ni Yehan ay lalong lumalaki. Hindi lamang ang mga sinaunang master ng espada sa likuran niya, kundi pati na rin sina Haring Helian at Haring Wusheng. Sa ngayon, kahit na ang mga malalakas na miyembro ng Sword Sect ay nagkakaisa sa kanya upang harapin si Yan. Hari. Ang labanang ito laban kay Haring Yan ay malamang na pinamunuan niya. Sinasabing sa sinaunang mga guho, si Yehan ay nakipaglaban kina Dugwao at Li Henshen ng sunod-sunod sa loob ng isang araw, at ang dalawang henyong ito na nanguna sa listahan ng mga bayani ay pareho siya ay isa-isang natalo ni Yehan, at ngayon ang kanyang reputasyon ay nakahihigit sa anumang henyo sa Yao Guangyo, at kahit na ang Dao Zhang ay kailangang bilhin ang kanyang mukha. Hoy! Napakaraming kataas-taasang makapangyarihan ang nakikipaglaban kay Haring Yan ngayon, kahit na ang Sword Sect na kasalukuyang kaalyado ng Yanwang Mansion ay gustong suportahan ito, maaaring huli na, at ang Yanwang Mansion ay malapit ng masira. Gamit ang alyansa sa Jansong, ang Yanwang Mansion ay dapat na nawasak na sa madilim na lungsod noon pa man. Noong nakaraang pagkakataon na pinatay kami ng Jansong, hindi nila kami tinuring na mga tao, at pinatay ang hindi mabilang sa amin. Nang makita ang nakakatakot na super labanan sa pagitan ng langit at lupa, ang mga tao sa teritoryo ni Haring Yan ay natakot. Sa ilalim ng ganoong kakilakilabot na labanan, maiisip na ng lahat ang huling wakas ng mansyon ni Haring Yan. Gayunpaman, ang Yanwang Mansion ay nakipag-alyansa sa Jansong sa simula, at ang Jansong ay dumating ng may pagmamalaki, na pumapatay ng walang habas upang ilabas ang kanilang galit, kaya ang Yanwang Mansion, na nakipag-alyansa sa Jansong, ay naihiwalay na ng mga tao ng madilim na lungsod. Sa sandaling ito, sa ilalim ng pag-atake ni Wu Shengwang, ang kataas-taasang nilalang ng ikalawang sakuna, ang half-step supreme powerhouse sa mansyon ni Yanwang ay pinugutan na ng ulo, at ang kalaban ay hindi man lang nakalaban sa dalawang galaw ni Wu Shengwang.
Siyempre, mayroong isang malaking pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng dalawa. Masyadong malaki, ang kamatayan sa mga kamay ni Wu Zhenqing ay nakatalaga na. Nang makita ito, huminga ng maluwag si Yehan. Bagaman inilatag na niya ang layout ngayon, kung may mangyayaring hindi inaasahan sa gitna, maaaring masira ito. Ngayon nagsimula pa lang ang labanan, at ang momentum ay papunta na sa gusto ni Yehan na makita. Ang kabilang panig ay umunlad, at ngayon ang tatlong kataas-taasang nilalang ay magkasamang umaatake kay Haring Yan. Sa ilalim ng ganitong uri ng pagsupil, natatakot ako na kahit na si Haring Yan ay gustong makatakas, wala na siyang gaanong pagkakataon. Agad, ang mga mata ni Yehan ay napunta sa isa pang siksik na digmaan, kung saan ang mga tao ng Yanwang Mansion ay natalo at nagdusa ng malubhang pagkalugi sa ilalim ng pinagsamang pag-atake ng tatlong partido. Sa oras na ito, nakatingin na si Yehan sa isang binata dahil ang kalaban ay gustong makatakas. Nang makita ito, mayroong panunuya sa mukha ni Yehan. Marahil si Yan Yu ay wala na sa kanyang mga mata, ngunit ang taong ito ay hindi makapaghintay na punitin siya. Ang ganitong tao, gaano man siya katalentado, gusto siyang alisin ni Yehan. Ayaw ulitin ni Yehan ang pagkakamali ni Merong Chando noon. Whoosh! Ang nakakatakot na bilis ay naganap sa itaas ng kawalan, at ang figure ni Yehan ay lumitaw sa harap ni Fang Yanyo pagkatapos ng labanan halos sa isang kisap mata. Ang taong ito ay mukhang palihim at gustong makatakas. Yehan! Nanginginig ang puso ni Yanyu, at ang paglitaw ni Yehan ay nagparamdam kay Yanyu na parang siya ay tinarget ng Diyos ng kamatayan. Hehe, tatlong maliliit na hari, matagal na tayong hindi nagkikita. Maganda na ang lagay kamakailan. Malamig na ngumiti si Yehan, at naglakad patungo kay Yanyu, nang hindi binibigyan siya ng pagkakataong magsalita. Ang kanang kamay ni Yehan ay pumisil na parang kidlat, ang lalamunan ni Yanyu ay nagparamdam sa mukha ni Yanyu na namumula at maputi. Gamit ang kasalukuyang lakas ni Yehan, si Yanyu na minsang mayabang sa harap niya ay parang langgam. Iginagalang na Haring Yan, kukunin ko muna ang kanyang buhay. Pinisil ni Yehan si Yanyu gamit ang isang kamay, at ang kanyang mga mata ay napunta kay Haring Yan na nasa gitna ng labanan. Ang kanyang malakas na boses ay nagparamdam sa ekspresyon ni Haring Yan na nasa gitna ng labanan na nanginginig, maliit na hayop, paano mo magagawang? Kabanata 1668. Flick. Isang malupit na tingin ang sumilay sa mukha ni Yehan, at isang malinaw at nakakatakot na tinig ang umalingaw-ngaw sa kawalan. Sa susunod na sandali, ang limang daliri ni Yehan ay lumuwag, at si Yanyu ay naging isang malamig na bangkay at nahulog patungo sa kalangitan bumaba. Nang makita ito, isang hindi mapipigilang intensyon na pumatay ang sumulpot mula sa katawan ni Yan Wang, at isang kabaliwan ang sumilay sa kanyang mga mata, at siya ay tumakas ng lubusan. Sa sandaling ito, sa tirahan ng Sword Sect sa sinaunang mga guho, ang dalawang elder ng Sword Sect ay umalis na rito at nagmadali patungo sa tirahan ng Sword Sect. Si Yan Yung Tiyan ay hindi na may iligtas. Dahil ang maliit na gagong si Yehan ay handa na, hindi niya tayo bibigyan ng pagkakataong iligtas siya sa lungsod ng kadiliman. Ngunit gusto ko ring pasalamatan ang gagong iyon sa balita na nagpapalam sa atin tungkol sa kutsilyo. Ang mga aksyon ni Zhang, matapos sirain si Yan Yung Tiyan, ang kanilang susunod na target ay naging ang aking Janzong. Napakaganda, dahil ang Janzong ay nang-ahas na manguna, kunin muna natin sila at hayaan silang tikman ang pakiramdam ng pagiging pinatay bilang isang disipulo. Hindi inaasahan ni Yehan ang puntong ito, si Jian Zhang ay lubos ng sumuko kay Yan Yung Tiyan, ngunit pagkatapos malaman na ang Sword Zhang ay lubos na nagkaisa kay Yehan, ang susunod na target ay si Jian Zhang. Syempre handa na nilang kunin muna si Dao Zhang gupitan. Lungsod ng kadiliman, sa itaas ng Yanwang Mansion, habang malupit na pinipisil ni Yehan ang leeg ni Yanyu, ang eksena ay nahulog sa mga mata ni Yanwang, na nagdulot ng isang lubos na mabaliw na intensyon na pumatay na kumalat mula sa kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay pula, na parang isang takas na halimaw. Maliit na gagong, gusto kong dalhin ka sa ikawalong palapag ng impyerno. Ang tunog ng galit ay umalangaw-ngaw sa pagitan ng langit at lupa, si Yan Wang ay tumakas ng lubusan sa sandaling ito, na may hawak na sibat sa kanyang kamay, mabaliw siyang sumisira sa depensa ng tatlong Elder Qingshan, at gustong patayin si Yehan. Si Yan Yu, ang nag-iisang anak ni Haring Yan, ay pinatay ni Yehan sa sandaling ito, paano niya hindi magagalit? Gayunpaman, sa ilalim ng pagkubkob ng tatlong kataas-taasang makapangyarihan, sina Elder Qingshan, Haring Helian, at Haring Wuzheng, napakahirap para kay Haring Yan na sirain ang kanilang mga depensa,
bukod pa rito, sinadya ni Yehan na durugan siya hanggang sa mamatay sa harap ni Haring Yan. Ang pagpatay kay Yan Yu ay nagparamdam na kay Haring Yan na nawala na siya ng isip, huwag nang banggitin ang mga kalaban nina Elder Qingshan at sa tatlo sa kanila. Si Haring Yan, na nawalan na ng isip, ay walang alinlangang nasa mas mapanganib na sitwasyon sa ilalim ng pag-atake nina Elder Qingshan, Haring Helian, at Haring Wusheng. Sa labanang ito, ang kapalaran ni Haring Yan ay natatakan na. Sinadya ni Yehan na pukawin si Haring Yan upang mawala ang kanyang isip. Kung mas maaga na maresolba si Haring Yan, wala nang mga problema. Ang Sword Sect ay malamang na nagmamadali na sa garrison ng Sword Sect. Ang labanan sa madilim na lungsod ay dapat na mapabilis. Ang ikatlong maliit na hari, si Yan Yu, ay patay na. Sinisikap ni Yehan na pukawin si Yan Wang ng sadya. Ang wakas ni Yan Wang ay nakatalaga na ngayon, wala na siyang lakas na bumalik sa langit, at ang mansyon ni Yan Wang ay nakatalaga ring alisin mula sa madilim na lungsod ngayon. Nang makita si Yehan na malupit na pinipisil si Yan Yu hanggang sa mamatay, ang mga tao sa teritoryo ni Haring Yan ay nagulat, ngunit kasabay nito, medyo naantig din sila. Iniisip na si Yan Yu ay isang henyo sa madilim na lungsod noon, at sa likuran niya ay si Haring Yan sinusuportahan ng malakas, siya ay pinarangalan bilang isa sa tatlong maliliit na hari ng madilim na lungsod na may maliwanag na kinabukasan. Ngunit ngayon, madali siyang namatay sa mga kamay ni Yehan. Sina Yan Yu at Yehan ay wala na sa parehong antas. Pagkatapos niya, si Yan King ay maaaring mahulog din. Ang nagwawalang Haring Yan ay nawalan na ng isip, at ang hitsura ng pagtakbo ng mabaliw ay walang depensa sa sarili. Ang mga pag-atake nina Elder Qingshan, Haring Helian, at Haring Wusheng ay binalot si Haring Yan na parang hola, na nagparamdam sa kalaban ng isang serye ng mga nakakatakot na peklat ang kumalat sa kanyang katawan. Yan Yun Tiyan, magkakaroon ka ng ganito, at ito ay ang iyong sariling kasalanan. Ngayon, ang iyong Yanwang Mansion ay dapat na alisin mula sa lungsod ng kadiliman. Ang pag-atake ng espada ni Haring Helian na puno ng kataas-taasang pamimilit ay parang kurtina ng ulan, at ang kanyang enerhiya ng espada ay napakatalas. Sinugod niya si Haring Yan na parang 10,000 espada, na nagdulot ng mas malubhang sugat kay Haring Yan na nakikipaglaban kay Elder Qingshan. Puno. Gayunpaman, totoo rin ito. Kung si Haring Yan ay hindi nagpumilit na harapin sina Haring Helian, Haring Wusheng at Yehan upang masakop ang madilim na lungsod, natatakot akong ang araw na ito ay hindi darating ng ganoon kabilis. Nang makita ito, walang bakas ng awa sa walang malasakit na mukha ni Yehan, at siya ay lubos na malamig. Pagkatapos, tiningnan ulit ni Yehan ang mga tao sa mansyon ni Yan Wang. Ang kanyang mga mata ay puno ng intensyon na pumatay. Ngayon ay kailangan din niya ng isang pagbaril. Isang pagpatay upang pakalmayan ang marahas na espiritu sa kanyang puso. Laugh! Ang kamanghamanghang enerhiya ng espada ay umiikot sa paligid ni Yehan, at sa susunod na sandali, si Yehan ay pumatay na sa mga tao sa Yan Palace. Gamit ang kasalukuyang lakas ni Yehan, gumawa siya ng hakbang, at ang mga tao sa Yan Palace ay nakaharap sa isang malupit na labanan, pagpatay. Sa sandaling ito, sa kawalan na 10,000 metro ang layo mula sa lugar ng malaking labanan, nakatayo ang isang matandang lalaki na may gulo-gulong buhok. Ang kanyang mga mata ay mas malapit, at ang matandang lalaki ay biglang isang sinaunang baliw. Natural niyang naramdaman na ang isang nakakatakot na digmaan ng kataas-taasan ay naganap sa lungsod ng kadiliman. Narito ito, at narito ito sa unang pagkakataon. Ang gagong ito. Kinuyam ng sinaunang baliw ang kanyang mga labi, at isang komplikadong tingin ang sumilay sa kanyang maulap na mga mata. Hindi niya tinulungan si Yehan, ngunit mayroon din siyang sariling mga alalahanin. Kung hindi, bilang isang guro, paano niya hindi matutulungan ang kanyang mga disipulo? Ang presyon kay Yehan, naintindihan din ng sinaunang baliw na nakaharap kina Haring Yan at Jansong, kailangan niyang humingi ng tulong sa iba sa isang mahinang posisyon, kung hindi, kung magpapatuloy ang mga bagay na ganito, kahit na ang sinaunang baliw ay mapananatiling ligtas si Yehan, ngunit ang ganitong uri ng krisis ay umiiral pa rin. Sa sandaling umalis si Yehan sa madilim na lungsod, wala na siyang pupuntahan sa Yaoguang region. Bagaman si Yehan ay may mundong tawista, isang banal na lugar para sa pagsasanay, maaari siyang magtago sa loob ng 10 taon o kahit na daan-daang taon, at lumabas kapag kayanan niyang protektahan ang sarili, ngunit ang oras ay katumbas ng pera kay Yehan, at hindi siya maaaring manatili sa Xuanman sa lahat ng oras. Manatili sa mundong pinto. Kabanata 1669. Bukod pa rito, sa sandaling malaman ng mga malalakas na tao tulad nina Jansong at Yan Wang na si Yehan ay umalis na sa madilim na lungsod, hahabulin nila siya sa anumang halaga.
Sa makatuwid, dapat munang lutisin ni Yehan ang banta ni Yanwang sa paligid niya. Kung si Haring Yan ay hindi maalis sa loob ng isang araw, si Yehan ay walang kalayaan na magsalita sa madilim na lungsod. Kailangan niyang palihim na maglakad saan man siya pumunta, at ang kalaban ay tititigan siya na parang lason na ahas. Boom! Ang mga kakilakilabot na pag-atake ay nagbanggaan ng mabaliw sa kawalan. Sa ilalim ng mga pag-atake ng tatlong kataas-taasang makapangyarihan, sina Elder Qingshan, Haring Helian, at Haring Wusheng, ang aura sa katawan ni Haring Yan ay lalong humina, at ang kanyang katawan ay natatakpan na ng isang basang pula ng mga nakakagulat na mantsa ng dugo sa lahat ng dako. Si Haring Yan sa sandaling ito ay matagal nang nawala ang karangalan ng nakaraan. Laugh! Ang paggamit ng espada ni Haring Helian ay napakahusay, at ang kanyang paggamit ng espada ay naglalaman ng isang nakakatakot na kataas-taasang pamimilit. Sa sandaling ito, ang liwanag ng espada na nasa buong kalangitan ay binalot si Haring Yan. Mahirap itong labanan kahit na ang ekspresyon ng kalaban ay nananatiling mabangis na parang halimaw, ngunit ang mga peklat sa kanyang katawan ay lalong lumalala. Haring Yan, dapat kang pumunta sa impyerno. Naglakad si Elder Qingshan na may hawak na scimitar sa kanyang kamay, ang makapangyarihang pamimilit ng kataas-taasan ay binalot ang mundo, ang scimitar sa kanyang kamay ay biglang sumugod kay Haring Yan na nakikipaglaban kay Haring Helian, kung saan ang nakakatakot na scimitar ay dumaan, ang mundo tila isang scimitar na lang ang natitira sa silid. Sa isang iglap, ang liwanag ng Taebak ay sumugod na parang araw, at si Haring Yan, na nasa gitna ng labanan, ay direktang tinusok ng Taebak na ito, at ang mabagal na aura ay agad na humina na parang naubos na ang langis at tuyo na ang ilawan. Tinitigan ni Haring Yan si Elder Qingshan na may mabangis na mga mata na parang isang ligaw na hayop. Nang mawala ang kanyang banal na liwanag, pinalabas niya ang huling dagendong ng kanyang buhay, hindi ako makapaniwala. Nang marinig ang umuungal na tunog na nagmumula sa bibig ni Haring Yan, ang mga taong tumingin sa kanya ay medyo naantig din. Isang malakas na tao na nanatili sa madilim na lungsod sa loob ng maraming taon ay nahulog lang ng ganito. Sa posisyon ni Haring Yan, sa kadiliman ng Cheng ay nasa mataas na posisyon sa loob ng maraming taon, at siya ay lubos na ambisyoso, syempre hindi siya makapaniwala, ngunit ang wakas na ito ay hindi na mababago. Ang tunog ng nakakatakot na labanan sa pagitan ng langit at lupa ay nahulog, at ang figure ng malakas na tao ay unti-unting nahulog patungo sa kalangitan. Gamit ang isang malalim na pag-aalinlangan, nahiga siya sa mga maalikabok na guho, at tinapos ang kanyang buhay ng ganito, ang buhay na ito. Gamit ang pagbagsak ni Haring Yan, ang mga nakakita sa eksena gamit ang kanilang sariling mga mata ay nakaramdam ng maraming emosyon sa kanilang mga puso. Iniisip ang maraming taon ni Haring Yan sa madilim na lungsod, hindi siya nahulog sa kawalan ng kalamangan sa labanan kina Haring Helian at Haring Wusheng. Lubos na malakas. Bukod pa rito, dahil ang kalaban ay sumugod sa kataas-taasan ng tatlong pagsubok, ang ganitong uri ng lakas ay naging mas halata. Alam ng lahat na si Haring Yan, na sumugod sa kataas-taasan ng tatlong pagsubok, ay tiyak na may ambisyon na masakop ang madilim na lungsod. Gayunpaman, sa eksaktong sandaling ito, lumitaw si Yehan, at tinanggap siya bilang isang disipulo ng master na sinaunang master ng espada, na nagparamdam kay Haring Deya na natatakot. Isipin mo lang, kung si Yehan ay hindi lumitaw, sina Haring Helian at Haring Wusheng ay hindi hahanap kay Yehan. Pinagsama, hinihiram ang kapangyarihang pumihil ng banal na sinaunang master ng espada, natatakot akong matagal nang natalo ni Haring Yan sina Haring Helian at Haring Wusheng, at sinakop ang madilim na lungsod. Gayunpaman, walang mga ifs, ang ilang mga tao at ilang mga bagay ay nakatalaga lamang na maging mga stepping stone sa daan ng henyo, at si Haring Yan ay isa sa mga ito. Natatakot akong sa madilim na lungsod sa hinaharap, ang Tianlong ay tataas ng mahina. Bagaman sina Haring Helian at Haring Wusheng ay naruroon pa rin, ang Tianlong ay may Yehan, at mayroong isang master na sinaunang master ng espada sa likuran ni Yehan. Hindi nabanggitin na walang sino man ang nang-ahas na pukawin ang Tianlong, higit pa rito, gamit ang talento ni Yehan, maaari siyang makatayo sa parehong antas ng mga nangungunang makapangyarihan sa Yaoguang domain sa loob ng ilang taon. Sa oras na iyon, kahit na si Yehan ay walang Master Gu gamit ang proteksyon ng Master ng Espada, natatakot akong iilan lang ang mga tao sa Yaoguang domain ang nangangahas na pukawin siya. Naisip ng lahat na si Haring Yan ay nawasak ngayon, at sina Haring Helian, Haring Wusheng, at Sword Sect ay nakinabang lahat, ngunit ang nakinabang ng husto ay si Yehan. Sa kawalan, sina Elder Qingshan, Haring Helian, at Haring Wusheng ay nakatayo sa hangin sa itaas ng mga guho, na walang malasakit na nakatingin sa digmaan. Nagkaisa silang pumatay kay Haring Yan, at nagtagumpay na sila ngayon.
Sa sandaling mamatay si Haring Yan, maaari silang ituring na isang solusyon, isang problema. Sa oras na ito, si Yehan ay tumigil na sa pagpatay, at naglakad patungo kina Elder Qingshan, Haring Helian, at Haring Wusheng. Hindi siya makikialam sa labanan ng mga kataas-taasan, kaya hahayaan niya lang ang tatlong taong ito na manguna. Lahat, sa sandaling maalis na si Haring Yan, ito ay maaaring ituring na isang solusyon sa ating malaking kaaway, Elder Qingshan. Umaasa akong makikipagtulungan ulit tayo sa hinaharap. Nakangiting naglakad si Yehan patungo kay Elder Qingshan, at ipinagkanulo siya minsan. Totoo, nakaramdam din siya ng kaunting pagkakasala, ngunit ito ang paraan ng mundo, kung si Yehan ay hindi nagtaksil sa Sword Sect, mag-iisa pa rin siya sa pagharap sa Sword Sect. Gaya ng kasabihan, sa halip na mamatay bilang isang kapwa Daoist, si Yehan ay walang magawa kundi labanan ng Sword Sect. Ngumiti si Elder Qingshan, ang aking Sword Sect ay umaasa ring magpatuloy na makipagtulungan sa mga taong tulad ni Ye Gongzi sa hinaharap. Ngayon na si Haring Yan ay nawasak na, kailangan kong magmadaling bumalik sa sinaunang mga guho, malas. Nang marinig ito, palihim na ngumisi si Yehan sa kanyang puso. Natatakot akong ang aksidente ay nangyari na sa tirahan ng Sword Sect. Ang labanan dito ay nagaganap na sa loob ng halos 10 minuto. Ang panig ng Sword Sect ay dapat na nakarating na sa tirahan ng Sword Sect. Ang mga disipulo ng Daozang ay nagsimula na. Naniniwala si Yehan na hanggat ang kataas-taasang makapangyarihan ng Janzong ay alam na siya at Daozang ay lubos na nagkaisa upang harapin si Haring Yan, tiyak na sasalakayin nila ang Daozang dahil ang Daozang ay nakarating na sa kabaligtaran ng mga ito, at ang Janzong ay hindi na makikipaglaban ulit. Ano ang dapat ikabahala? Higit pa rito, ang Sword Sect ay nagkaisa kay Yehan upang salakayin si Haring Yan, isang kaalyado ng Sword Sect, kaya ang mga malalakas na tao ng Sword Sect ay natural na kailangang magpahayag ng kanilang mga pananaw, ngunit ang hindi inaasahan ni Yehan ay ang Sword Sect ay lubos ng sumuko kay Haring Yan. Wang, gusto lang nilang sirain ang Sword Sect ngayon. Bigla, sa sandaling mahulog ang mga salita ni Elder Qingshan, ang kanyang mga kilay ay kumunot, at isang piraso ng Soul Jade Sleep ang lumitaw sa kanyang kamay, at pagkatapos, ang ekspresyon ng kalaban ay nagbago ng husto, at ang kanyang buong katawan ay sumabog ng puot ng ahas na salakayin ako sa ilalim ng Sword Sect. Matapos sabihin ito, si Elder Qingshan ay sumugod patungo sa labas ng madilim na lungsod na parang isang sinag ng itim na liwanag, at nawala ng walang bakas sa isang iglap nang hindi man lang nagpapalem kina Yehan at iba pa. Nang makita ito, sina Haring Helian at Haring Wusheng ay kumunat ang noo. Maaaring may nangyari sa Sword Sect. Pumikit si Yehan, tila ang Janzong ay nagsimulang salakayin ang tirahan ng Daozang, marahil ang sitwasyon ay hindi maganda para sa Daozang, kung hindi, si Elder Qingshan ay hindi mawawalan ng komposisyon ng ganito. 2. Terena, puntahan natin ang Daozang para tingnan. Kabanata 1670. Huminga ng malalim si Yehan, at nagmadali ring lumabas ng madilim na lungsod. Sina Haring Helian at Haring Wusheng ay kumunat ang noo at sumunod kay Yehan. Si Elder Qingshan ay napakabilis. Sa pamumuno nina Haring Helian at Haring Wusheng, sina Yehan at ang tatlo sa kanila ay naghabol sa isa't isa ng mahigit 10 minuto nang hindi sila nahabol. Sa pamumuno ni Haring Wusheng, nakarating siya sa tirahan ng Sword Sect. Gayunpaman, pagdating sa tirahan ng Sword Sect, ang eksena sa harap nila ay hindi lamang nagulat kina Haring Helian at Haring Wusheng, kundi pati na rin kay Yehan. Pagtingin sa unahan, makikita na sa tirahan ng Sword Sect, mayroong makapal na dugo at mga bangkay sa buong lupa. Ang buong tirahan ng Sword Sect ay lubos ng nawasak, at ito ay naging isang guho na kumakalat. Tungkol naman sa teleportation array ng Sword Sect, ito ay nawasak na. Hindi na makita kung nasaan ito. Ang ganitong trahedya ay mas nakakatakot kaysa sa huling pagkakataon na pinatay ni Yehan ang mga disipulo ng Sword Sect. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang kataas-taasang elder ng Sword Sect ang gumawa ng hakbang sa pagkakataong ito. Kahit na ang mga disipulo ng Sword Sect ay gustong makatakas, wala na silang gaanong pagkakataong makatakas. Sa kalangitan sa paligid ng tirahan ni Janzong, maliban kay Janzong, ang ibang mga puwersa sa Yaoguang region ay dumating na rito, at lahat sila ay nakatingin sa magulo na mga guho ng Sword Zang sa sandaling ito. Ang Janzong ay talagang walang awa. Ang dalawang kataas-taasang elder ang gumawa ng hakbang. Kung ang dalawang kataas-taasang elder ng Shuangkong Mountain at Chanwangfo ay hindi dumating sa tamang oras, ang mga disipulo ng Sword Sect ay papatayin nila. Sabi ni Elder Huaying ng Ice Palace na kaharap sa takot, ang paraan ni Janzong ay maaaring sabihing nagulat din sa kanila. Sa tingin ko ang Janzong ay natututo kay Yehan.
Noong nakaraang pagkakataon, ang mga disipulo ng Jansong ay nagdusa ng malubhang pagkalugi sa ilalim ng pagpatay ni Ye Han, at sa pagkakataong ito ang Jansong ay dumating din sa Daozang minsan, samantalahin ang kawalan ng kataas-taasang master ng Daozang. Pagpatay. Ang kataas-taasang makapangyarihan ng Lijian Villa ay nagsabi na nakatitig, ang mga aksyon ni Jansong sa pagkakataong ito ay nagbigay sa kanila ng ritmo ng digmaan sa pagitan ng mga sekta at sekta. Sina Haring Helian at Haring Wusheng ay kumunat ang noo, paano kaya gumalaw ng napakabilis si Jansong? Ganoon ba ang pagkakataon? Si Yehan ay hindi mapigil ang humigpit ng bahagya ang kanyang kamao, ang kanyang mga mata ay kumislap, sa ilalim ng pagpatay ng Sword Sect, ang mga disipulo ng Sword Sect ay nawalan ng hindi bababa sa daan-daang tao, at winasak din ang lahat sa tirahan ng Sword Sect. Senior Sister, tingnan mo, ang perpektong iyon ay narito rin. Ang babaeng may malaking kutsilyo sa kanyang balikat ay nakasuot pa rin gaya ng dati, at tiningnan niya si Yehan na may mapang-akit na tingin sa kanyang mga mata, ngunit malamang na hindi niya ito maisip sa kanyang mga pangarap. Ito ay ang kasalukuyang pagkawala ng Sword Sect, at ito ay lubos na dulot ni Yehan, isang tila walang pinsalang lalaki. Nang marinig ang mga salita ng babae, si Yan Yulan ay tumingin kina Yehan at iba pa. Sa magkabilang panig ni Yehan ay nakatayo sina Haring Helian at Haring Wusheng na may kunot na noo, at ang nakakuyom na kamao ni Yehan ay dahan-daang lumuwag, ang kanyang ekspresyon ay walang malasakit. Bagaman ang pagkawala ng Daozang ay dulot niya, gagawin pa rin ito ni Yehan kahit na kailangan niyang pumili minsan. Sa paligsahang ito kay Jianzong, para sa kinabukasan ng Tianlong, kung hindi siya medyo mas mapangdaya, sasabihin niya sa huli marahil ang Tianlong ay dapat na nagdusa ng ganoong wakas. Sa mundong ito, si Yehan ay hindi magiging isang bayani, ngunit isang mapangdaya na kontrabida at isang bayani ay magiging mas angkop para sa kanya upang mabuhay dito. Sa paligid ng tirahan ng Sword Sect, may mga malalakas na tao tulad ng Lijian Mountain Villa, Ice Palace, October Tower, Eagle Fort, Medicine Valley, at iba pa. Nakuha din nila ang balita matapos salakayin ng Jansong ang Sword Sect, kaya nagmadali sila rito tayo. Sa sandaling ito, ang dakilang elder ng Medicine Valley ay dinala na rin ang mga disipulo ng Medicine Valley sa tabi ni Yehan. Dakilang elder. Tumingin si Yehan sa dakilang elder at sinabi, kumusta na ang sitwasyon ng Sword Sect? Nang marinig ito, ang dakilang elder ay tumayo sa tabi ni Yehan, umiling, at sinabi, ang pagkawalan ng Sword Sect sa pagkakataong ito ay hindi kukulangan sa huling pagkakataon na pinatay mo ang Sword Sect, kung hindi dahil sa Hanging Mountain, ang tirahan ng Heavenly King's Mansion, at ang punong ministro ng Sword Sect. Tuldok-tuldok, kapitbahay, ang mga kataas-taasang makapangyarihan ng dalawang puwersang ito ay agad na hamarang sa dalawang kataas-taasang elder ng Sword Sect, marahil ang mga disipulo ng Sword Sect ay papatayin. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Yehan. Ang sitwasyong ito ay lampas sa kanyang inaasahan. Naisip niya na ang mga malalakas na tao na dumating sa Sword Sect ay aalis pagkatapos pumatay sa Sword Sect, upang pilitin si Elder Qingshan na sumuko sa pakikipaglaban kay Haring Yan, ngunit tila ang sitwasyon ay hindi umuunlad sa direksyong naisip ni Yehan. Sa oras na ito, sa kawalan sa dulo ng mga guho ng tirahan ng Sword Sect, isang grupo ng mga itim na figure ang lumitaw. Ang kanilang paglitaw ay nagparamdam sa mundo ng isang lubhang nakakatakot at marahas na kapaligiran na kumakalat. May isip na ang mga puso ng mga taong ito ay pinipigilan nila ang isang lubhang nakakatakot na galit. Sinundan ni Yehan ang kanyang titig at nakita na ang mukha ni Elder Qingshan ay lubos na nabaluktot. Ang galit na pag-aari ng kataas-taasan ay tila sisirain ang lahat sa mundong ito. At ang dalawang kataas-taasang makapangyarihan ng Heavenly King's Mansion. At sa likuran nila, mayroong isang grupo ng mga disipulo ng Sword Sect na mukhang lubhang nahihirapan. Ang mga disipulong Sword Sect na ito ay halatang natatakot sa pagpatay ng dalawang kataas-taasang elder ng Sword Sect. Ang bawat isa ay may takot sa kanilang mga mukha. Ganoon din ang kay Ye Wushuang. Sa sandaling ito, ang mga disipulong Sword Sect na ito ay umabot lamang sa mahigit 500 katao, at mayroong marahil mahigit 1,000 disipulo ng Sword Sect sa buong tirahan ng Sword Sect. May isip na sa ilalim ng pagpatay ng dalawang Supreme Elder ng Sword Sect, ang mga disipulo ng Sword Sect ay nawala ng hindi bababa sa 5 o 6 na daang tao. Ang mukha ni Elder Qingshan ay naging lubhang nakakatakot, at ang kanyang malamig na mga mata ay sinuri ang mga makapangyarihang puwersa na nagtipon sa mundong ito na parang mga lason na ahas. Ang dalawang kataas-taasang elder ng Sword Sect ay hindi lamang pumatay ng mahigit 5 o 6 na daang tao mula sa kanyang Sword Sect,
ang lahat sa tirahan ng kanyang sword sect ay nawasak, hindi lamang ang teleportation array, kundi pati na rin ang isang hardin ng gamot, isang ugat ng minahan ng bituin, at isang bihirang espiritual na puno na binabantayan ng sword sect dito. Ang ganitong uri ng suntok ay hindi lamang pagpatay ng mga tao, kundi pati na rin ang pagputol sa pag-asa ng sword sect sa sinaunang mga guho. Kung wala ang mga mapagkukunang ito, ano ang saysay ng pag-iral ng sword sect sa sinaunang mga guho? Ang mga mata ni Elder Qingshan ay dahan-daang napunta kay Yehan. Nagreklamo rin siya kay Yehan. Kung hindi dahil sa plano ni Yehan na magkaisa sa kanyang sword sect upang patayin si Haring Yan, at kung hindi siya umalis sa tirahan ng sword sect, paano kaya magdurusa ang sword sect ng ganoong kalubang pagkalugi? Gayunpaman, kahit nagalit si Elder Qingshan, alam din niya na hindi niya maaaring sirain ang kanyang mukha kay Yehan ngayon, dahil pareho silang may iisang kaaway Janzong. Master Ye, mula ngayon, ako, ang Sword Sect, ay handang makipag-alyansa sa iyo, at magdedeklara ng digmaan sa Sword Sect, at hindi kailanman mamamatay. Ang tinig ni Elder Qingshan ay tila may nakakatakot na hangin, na umalingaw-ngaw sa mundo. Nang ang kanyang mga salita ay kumalat sa mundo, ang lahat ng mga puwersang nagtipon dito ay nagulat. Ang Sword Sect at Yehan ay nagdeklara ng digmaan sa Sword Sect. Magsisimula na ba ang digmaan sa pagitan ng mga sekta?